eto daw pong kamera ay may sapat ng numero para daw po ma-impeach mga kababayan etong si VP Sara Duterte. Ayon po mismo yan sa House Secretary General Velasco mga kababayan. Mismong si Velasco na ang nagsabi na may sapat na bilang na po ang kamera. Kung tutusin mga kababayan, dapat nasa 1/3 lamang po ang kailangan na suporta ng kamera mga kababayan para umusad na po yung impeachment mga kababayan laban po dito kay Sara Duterte. Pero mga kababayan, kung titingnan nyo, nasa 200 plus na yung mga pumirma mga kababayan di umano dito po sa impeachment mga kababayan nitong si Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, eto ay uusad na. Sa madalit salita, uusad na po ito. Pero ang tanong dito mga kababayan, dapat bang umupo na hurado sa Senado mga kababayan dito sa usapin ng impeachment laban kay Sara Duterte etong si Senator Robin Padilla? Kasi maaga pa lang sinabi na ni Senator Robin Padilla na ano siya mga kababayan, hindi siya susuporta or hindi niya iboboto or hindi siya boboto dito. Sa madalit salita, isisiro niya po ito mga kababayan. So ngayon, pakinggan muna natin etong nakita nating balita galing po sa PTV Philippines. Ikine-credit po natin sa kanila yan. Hihiramin lamang po natin at gagawan po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Mga kongresista, hati ang pahayag hinggil sa isang pagtitipon na isinagawa sa Batasang Pambansa. Mamaya ipapakita ko sa inyo mga kababayan kung bakit nang gagalaite etong si Pulong Duterte. Kasi nga naman mga kababayan, ang pinag-uusapan kasi dito, impeachment ng kanyang kapatid. Kaya kung makikita nyo, dun sa kanyang inilabas mga kababayan na statement in public, talagang nanggagalaiti po siya. At isa si Congressman Garin sa sinisisi po niya na nagmaneobra daw po para makakuha ng napakaraming suporta at perma etong Kamara mga kababayan laban po sa impeachment ni Sara Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang mga naghain at nag-endorso naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, iba-iba rin ang pananaw hinggil sa kahihitatnan ng reklamo. Si Mela Les Moras sa sentro ng balita, live. Mela. Joshua, kapapasok lang ng balitang ito, nakapanayam ng mga mamamahayag si House Secretary General Reginald Velasco kanina lamang at kinumpirma niya na may sapat na bilang na ang Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni Sec Gen Velasco ay 102 lang o yung 1/3 ng mga mababatas yung kailangan para nga tuluyang umusad itong complaint laban sa Vice Presidente. Pero sa huling ulat niya ay nasa 153 na ang pumipirma dito nga sa 4th impeachment complaint na inaasahang maiakyat dito nga sa plenaryo ng Kamara kanina. At saka mga kababayan, kung titingnan natin napakabilis kasi ng pag-angat ng mga pirma. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, kanina nasa 150 plus, 53 something mga kababayan. Pero ngayon, ang pagkakaalam ko parang nasa 200, kanina nasa 200 at ngayon mga kababayan, parang nasa 250 na yung mga pumirma dun po sa impeachment mga kababayan laban po dito kay Sara Duterte. Kasi kung titingnan natin, hindi na naman bago sa atin to mga kababayan. Kasi noong noong nakaraang taon, kung matatandaan nyo, di ba, naglabas si Haydarian ng isang balita mga kababayan na nasa 200 plus yung mga handang mag-back up laban po dito sa impeachment nitong si Sara Duterte. O para umusad, etong impeachment mga kababayan nitong si Sara Duterte. At kung titingnan nyo yung pirma mga kababayan is nasa 200 plus na. So ibig sabihin, yung inilabas last year na balita nitong si Haydarian galing sa kanyang informant mga kababayan, nagkakatotoo po ngayon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. At Joshua, ibalita ko naman yung update dito sa Kamara, no, isang prayer vigil nga yung kasalukuyang idinadaos dito nga sa People's Center sa Batasang Pambansa ng mga nagsusulong dito ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kanina ay nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga mambabatas. Ito sa lahat ng nanonood sa atin, press 1 mga kababayan, kung sumasang-ayon kayo na ma-impeach na sa lalo't madaling panahon etong si Vice President Sara Duterte. Press 2 mga kababayan kung sa tingin ninyo hindi pa napapanahon. Press 1 kung sa tingin ninyo dapat na siyang ma-impeach ngayon. Press 2 kung hindi pa napapanahon. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin.
10 ng umaga kanina nang sunod-sunod na dumating ang ilang kongresista rito sa Batasang Pambansa. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, isa itong caucus ukol sa mga hakbang at paghahanda ng mga kongresista para sa nalalapit na eleksyon. Sabi naman ni Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr., hindi ito caucus kundi simpleng fellowship lamang ukol sa mga nakamtan na at mga gagawin pa ng mga kongresista sa ilalim ng 19th Congress. Iba naman ang pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro at ang kanyang revelasyon patungkol nga sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang pagpupulong na umano ito bagamat hindi sila imbitado. Paano po nasabi na impeachment at pirmahan? Ngayon nagsabing official. Official, gano'ng kalapit sa told you that there's a signature leader from the majority? May narinig kayo ilang bilang na po yung Well, we committee? are in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is, Mahigit pa nga sa 1/3 yun nakuha, mga kababayan eh. Kasi mismong nanggaling dito kanina kay Franz Castro na ang tingin niya kasi, mga kababayan, do sa meeting kanina, about daw do sa impeachment laban po dito kay Sara Duterte. At expected niya na makukuha yung 1/3. Pero mga kababayan, sa totoo lang, lumampas na po. Lumampas na po, mga kababayan, sa 1/3 yun nakuha na suporta sa Kamara para ma-impeach etong si Sara Duterte. Kasi nga naman, mga kababayan, ang pinag-uusapan dito, tandaan po natin palagi, na interes ng mamamayang Pilipino. At eto yung panahon, mga kababayan, na habang papalapit yung eleksyon ay nakikita ng taong bayan na yung ating mga susuportahan na kandidato, mga politiko, para talaga sa sambayan ng Pilipino at para sa mamamayang Pilipino. At hindi lang yon, mga kababayan, dapat para din sila sa bansang Pilipinas. Kaya nga ngayon, unti-unti nating nakikilala yung mga politiko at ito yung tamang panahon din para magpakitang gilas kayo sa mamamayang Pilipino. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. 103 pero nag-expect pa ng more than that. A-attend po tayo ng caucus, reorientation natin dahil tulong po ito dahil malapit na po ang ating elections. Hindi ko pa po alam kung kabilang po ang impeachment sa caucus natin ngayon dahil ito pong caucus na ito usually pagka nagkakaroon po kami ng caucus, yun po ang mga agenda ay sinasabi po on the spot. Hindi caucus to, fellowship to, last day. Parang last day ng klase. So, last day ng klase, pinag-uusapan natin sine. Saan tayo manonood ng sine? Ngayon siguro pag-uusapan natin na more power to everybody running for re-election. Ang mga naghain naman at nag-endorso ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente, iba-iba rin ang pananaw kung may kahinatnan pa nga ba ang mga reklamo laban kay Duterte. May ilan kasing nagsasabi na kulang na sa oras bagamat ang iba hindi nawawala ng pag-asa. Hindi, alam nyo, magkakaproblema lang naman kasi, mga kababayan, yung impeachment itong si Sara Duterte pagdating sa Senate. Doon natin kasi makikita. Kasi nga, mga kababayan, unang-una, si Robin Padilla nagpahayag na agad ng resulta ng mangyayaring impeachment, mga kababayan, impeachment trial dyan po sa Senado. Kasi kung matatandaan ninyo, di ba, nagkaroon ng rally ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan, ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at nakita natin doon etong si Robin Padilla at nagbigay po siya ng kanyang pahayag mismo, mga kababayan, doon po sa magiging impeach trial dyan po sa Senado, na kung saan, mga kababayan, mismong sinabi niya na talagang against siya, mga kababayan, dito po sa usaping ito. At sa madalit salita, isisiro po niya ito, mga kababayan, pagdating po sa Senado. Kaya nga, mga kababayan, ang tanong dito, dapat ba mag-inhibit etong si Senator Robin Padilla dyan po sa impeachment trial, mga kababayan, at dapat ba na hindi siyang umupo bilang judge or hukom, mga kababayan, dyan po sa magaganap na impeachment trial sa Senado? Kasi una pa lamang nagsabi na siya ng kanyang magiging desisyon sa magaganap, mga kababayan, na impeachment trial dyan po sa Senate. Kaya nga kung titingnan natin, kung talagang may kredibilidad itong si Senator Robin Padilla, dapat hindi na po siya umupo bilang hukom, mga kababayan, or hurado dyan po sa magaganap na impeachment trial. Ano po, ipagpatuloy pa natin. I signed one of the one of the impeachment complaint. Sir, kung kayo yung tatanungin, better ba kung uusad yung court impeachment complaint or anything na pwedeng i-endorse today bago matapos ng session? Sa tingin ko kasi wala nang panahon eh.
Wala nang panahon. Ito na ang last day namin. And we will be out for more than 4 months. Hindi, pero ang maganda kasi dito mga kababayan, pagpalagay natin wala ng panahon. Pagpalagay lang natin wala na talagang panahon. Ang maganda kasi dito mga kababayan, nasa Senado na siya. Wala na siya sa kamay ng Kamara. Ibig sabihin, nasa Senado na yung usapin kung sakasakali ng impeachment nitong si Sara Duterte. So ngayon, Senado na ang bahala kung ano yung gagawin po nila. At labas na po doon mga kababayan ang Kamara kasi nga, naiano na sa kanila nailipat na mga kababayan sa Senado yung magiging desisyon kung ano ba ang kahihinatnan noong impeachment. Kung ang kahinatnan nito ay mabasura mga kababayan dahil yung mga senador pro Sara Duterte, kasalanan na po yun mga kababayan ng Senate at wala nang kinalaman doon ang mga taga-Congress. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa campaign. So sa tingin ko wala na Mali ang interpretasyon ng iba sa konstitusyon. Ang konstitusyon nagsasabi na ang termino ng congressman at senador hanggang June 30. So kung ma-refer today ang impeachment complaint at kahit na mag-convene ang mga senador early June para after the election, pwede silang mag-trial. Joshua, balikan lang natin yung naging panayam nga ng media. Joshua, balikan natin yung mga naging panayam nga ng media kanina kay House Secretary General Reginald Velasco. Ang sabi niya, kapag nga natuloy na ito, kasi sabi niya, abangan na lang yung plenary session ng Kamara mamayang alas 3 ng hapon. Pero kapag naisapinal nga at natuloy na itong bagong impeachment complaint o itong fourth impeachment complaint na may pirma ng higit pa sa 1/3 ng mga mambabatas, ay diretso na agad daw yan na maitatransmit sa Senado. At Joshua, maibanggit ko na lamang din, kasabay ng prayer vigil na nakikita nyo nga sa aking likuran para sa mga pro-impeachment dito nga sa mga grupo na nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa House Plenary naman ay kasalukuyang isinasagawa naman yung necrological service para sa yumaong si Congressman Edsel Lagman. Joshua? Yes, may lalinawin na din natin, kanina doon sa mga na-interview ng mambabatas, nabanggit ito. May panahon pa kaya na umusad yung impeachment complaint lalo't malapit na ang hatol ng bayan 2025? Joshua, para nga din na mas maintindihan ng ating mga kababayan, itong mga nakaraang linggo ay may 3 impeachment complaints na nakabinbin dito sa Kamara. Ang mga tinutukoy na track nito, may iba't iba kasing mode kung paano uusad ang impeachment complaints. Ang tinutukoy nitong naunang 3 complaints ay dadaan pa yan sa committee level at parang normal na bill o resolution talaga may mga dinadaan ng proseso. Pero Joshua, ito nga talaga yung update dito nga sa Kamara. May isang mode kasi na kung ang isang complaint ay inendorso at suportado ng 1/3 ng mambabatas, yan ay higit 100, sabi nga ni Sec. Gen. Velasco ay 102. Yan ay magdidiretso na yan sa plenary at kapag yan ay naaprubahan na, yan ay diretso naman na sa Senado. Joshua, kung may oras pa ay dito sa Kamara, talagang kung talagang umusad na mamaya sa plenaryo ng Kamara, yan ay matatapos na ngayong araw din dito nga sa Kamara. Pero sa Senado, yan ang alamin pa rin natin at naniniwala ito nga mga nandito din sa pro-impeachment. So pag natapos na dito sa Kamara mga kababayan, itong impeachment, itong si Sara Duterte, ngayon malalaman natin ano ang gagawin ng Senate. Gagawin ba ng Senate mga kababayan yung tungkulin po nila para bigyan ng hustisya ang panawagan ng sambayan ng Pilipino na patalsikin na sa pwesto itong si Vice President Sara Duterte kasi nga hindi naging maingat sa paggastos ng pera ng taong bayan ng mamamayang Pilipino. So ngayon malalaman natin kung ano yung magiging hakbang dyan ng Senado. Ang maganda dito, kung sakaling matapos ito ngayong araw, wala na sa kamay ng Kongreso yung impeachment mga kababayan itong si Sara Duterte. Kung hindi, nasa Senado na. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Prayer vigil na talagang umaasa sila na dahil hanggang June pa naman ang 19th Congress ay magtutuloy-tuloy ito at sana umaasa sila na talagang asikasuhin ito ng mga mambabatas. Joshua? Alright, maraming salamat Mela Lesmoras. So maliwanag naman mga kababayan, mismong nanggaling na po dito sa balita na ayon daw sa Kamara, may sapat na bilang na mga kababayan para magdire-diretso etong impeachment nitong si Sara Duterte. Ibig sabihin mga kababayan,
nakuha na yung 1/3 na kailangan mga kababayan sa Kongreso para ma-transmit na mga kababayan itong impeachment ni Sara Duterte, itong mga impeachment complaint dito po mga kababayan sa Senado. Kanina kasi, ang lumabas na balita mga kababayan is, ano yung sinasabi dito? Nasa 153 miyembro ng Kamara de Representantes ang bumoto ngayong Miyerkules, Pebrero 5, pabor sa pagpuproseso ng 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon po yan mismo mga kababayan sa People's Tonight. Pero may nakita rin tayong balita mga kababayan na kung saan ayon po dito sa 1PH ay nasa 200 na mahigit mga kababayan na mga kongresista yung pumirma po dito sa impeachment itong si Sara Duterte. So sabi po dito mga kababayan, basahin po natin sa 1PH 58 minutes ago ipinost ito mga kababayan. Ayan po yung source natin ha, kung makikita ninyo. So sabi po dito, Kamara may sapat na boto na para i-impeach si Vice President or si VP Sara Duterte, mahigit 200 na kongresista na ang lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga source mula sa House of Representatives, hindi bababa sa 205. Ayun yung sabi dito ha, mambabatas ang pumirma sa bagong impeachment complaint na pinangunahan umano ni Ilocos Representative Sandro Marcos, anak ni Pangulong Bongbong Marcos, ang paglagda. Nilagdaan umano ang complaint sa gitna ng House caucus ngayong Miyerkules, February 5, hindi pa tiyak kung kabilang sa mga lumagda si House Speaker Martin Romualdez. So sinasabi dito na ang una daw pumirma mga kababayan ay eto pong si Congressman Sandro Marcos mga kababayan. Kasi siyempre, pagka ang hangarin ay para sa mamamayang Pilipino, talagang dapat nga may mangunguna na na lumagda at pumirma para mapapanagot yung mga politiko na katulad ni Vice President Sara Duterte. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin, pag hindi ka sinasampulan, yung mga ganitong klase ng politiko, pamamarisan yan ng ibang mga politiko. At hindi na mapapakinggan ang panawagan ng sambayan ng Pilipino, ang panawagan ng taong bayan na bigyan ng hustisya yung kanilang mga pinaghirapan. Yung kanilang mga tax mga kababayan. So ngayon, kung masasampulan ito, o di mas maganda, hindi na siya pamamarisan ng ibang mga politiko. So sabi pa dito mga kababayan, nauna ng kinumpirma ni House Secretary General Velasco na umabot na sa 153 ang lagda ng mga mambabatas, higit sa 103 na kinakailangan sa konstitusyon para ma-impeach ang isang opisyal. Kapag nakumpirma na ang mga lagda, maaari nang ipadala ang complaint sa Senado nang hindi na dumadaan sa House Justice Committee o plenaryo. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Pero ang sabi kasi dito nasa 205 na. As of now mga kababayan, yung perma na nalagap dyan po sa Kongreso. Parang umusad na etong impeachment laban po dito kay Sara Duterte. Pero may nakita rin tayo kanina mga kababayan na bagong update na nasa 215 na mga kababayan yung mga mismong pumirma doon po mga kababayan na sinusuportahan na sumulong na o ipagpatuloy na etong impeachment na usapin laban po dito kay Sara Duterte. Ang maganda kasi dito mga kababayan, kahit papaano umuusad na. Pag wala na sa kamay ng Kongreso, nasa sa Senado na lang yung ating tututukan kung eto ba ay may chance ang umusad sa Senate or hindi. Kasi dyan din natin malalaman mga kababayan, mas maganda nga bago matapos yung eleksyon, mas mapabilis etong paghearing mga kababayan nitong impeachment itong si Sara Duterte para makita natin kung para ba talaga sa mamamayang Pilipino yung mga re-electionist na mga senador or para ba talaga sila sa mga Duterte mga kababayan. Kasi mas mapapadali yung pagde-decide natin kapag nakita natin mga kababayan kung ano yung boto. Kung sila ba ay papabor na ma-impeach itong si Sara at bigyan ng hustisya ang mamamayang Pilipino, or kung sila ba ay papabor na wag ma-impeach itong si Sara at isang tabi yung panawagang hustisya na mga kababayang Pilipino po natin. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, dito natin makikita kung sino yung pro-Pilipino at pro-Sara Duterte. Pero ang maganda dito sa mga kongresista mga kababayan, nasa 205 na. Pero kanina 215 yung nakita natin. So ibig sabihin,
yung 250 na yon na pumirma, masasabi natin na iniisip yung kapakanan ng mamamayang Pilipino at yung interes ng taong bayan. Maganda ito kasi nagkakaroon na ng pagkakataon para mabigyan ng hustisya yung mga panawagan po ninyo.